Bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay hinihiling ko muna sa'yo na ilike ang video na ito bilang pagsuporta, at kung gusto mo naman na magbigay ng mas matinding pagsuporta sa ating channel ay i-click mo lang ang super thanks dyan sa ibaba. Maraming salamat mga Emperor! Sa mga nagdaang kabanata ay sinabi na nga ng clan leader ng Moon Spirit Clan sa ating bida na hihintayin nila ang matagumpay na pagbabalik ng ating bida. At sa pagpapatuloy din ng kabanata makalipas ang 3 araw ay nakabalik na si Lu Hao sa Xuanjian sect. At sa kabilang banda naman ay naglalakad na sina Gu Chen at ang kanyang kaibigan na si Pan Wei na bagong karakter. Sinabi din dito ni Pan Wei na kayong dalawa ni Hao Lu ay matalik na magkaibigan. Masaya naman itong kinumpirma ni Gu Chen na ipinagmayabang pa nga niya na hindi lang sila matalik na magkaibigan dahil may sinumpaan din sila na hanggang kamatayan ang kanilang pagkakaibigan. Hindi naman kumbinsido si Pan Wei sa sinabi ni Gu Chen dahil ang katulad daw ni Hao Lu na isang sikat ay magiging matalik na kaibigan ni Gu Chen ay isang imposible. Dahil sa hindi pa din naniniwala si Pan Wei na matalik niyang kaibigan si Hao Lu ay agad na ipinagyabang niya na kung hindi naniniwala si Pan Wei ay tignan na lamang nito ang hawak niya. At nang makita ito ni Pan Wei ay halos malaglag ang kanyang panga sa kanyang nakikita na sabi pa nga niya na isa itong Jinrui pill. At kung saan naman nakuha ni Gu Chen ang second grade pill. Mayabang namang sinabi ni Gu Chen na ibinigay ito mismo ni Hao Lu sa kanya. Sinabi din niya na lagi niya akong bibigyan sa isang bahagi ng pinakamagagandang pills na nire-refine niya. Nagulat naman si Pan Wei nang kanyang marinig ito at kanyang nasabi na kung ganun ay si Hao Lu ay isa ding alchemist. Agad siyang lumapit kay Gu Chen na may malambing na boses na kung maari bang ipakilala siya ni Gu Chen kay senior brother Hao Lu. Nakangiti namang sinabi ni Gu Chen sa kanya na nakadepende ito sa performance ni Pan Wei. Ngunit natigilan silang dalawa nang may biglang nagsalita sa kanilang harapan na nagsasabing sa wakas ay nahanap din nila si Gu Chen. Dagdag pa nito na ang master ay iniimbitahan siya na sumama ng maayos. At ang mga nilalang na ito ay nasa antas na ng Saint Martial Realm Kick. Sinabihan naman sila ni Gu Chen na kung bakit nakabihis ng ganito ang mga nilalang kung mag-iimbito lang naman ng isang tao. Kaya naman maari bang sabihin ito sa kanya na kung sinong miyembro ng pamilya ang gustong patayin ako sa pagkakataong ito. Inihayag naman ng nilalang na hindi sila pinadala ng Gu family, at wala kaming balak na patayin ka. Kailangan mo lang sumama sa amin. Ngunit mabilis namang tumakbo ang dalawa habang sinabi ni Gu Chen na boss, sayang ang oras sa pakikipag-usap. Ninas naman ang nilalang na ito sa ginawa ng dalawa kaya naman sinabihan niya agad ang kanyang mga kasamahan na habulin si Gu Chen. Mabilis naman na nakahabol ang nilalang kaya naman labis na lang ang takot ni Pan Wei na sabi pa nga niya na mukhang mamamatay na siya. Ngunit sa kabutihang palad ay dumating ang ating bida at agad na napatay ang isa na patungo kay Gu Chen. Nagkaroon ng malakas na pagsabog na halos walang makita ang dalawa dahil sa liwanag. Agad naman na tinanong ni Lu Hao ang dalawa kung maayos lamang ba ang mga ito. Nabuhayan naman ang dalawa nang makita nila si Lu Hao. Agad din niyang hinarap ang mga nilalang na kung sino sila, at kung bakit gusto nilang kunin si Gu Chen. Seryoso namang sinabi ng nilalang na bata, alam kong malakas ka. Ngunit pinapayuhan kita na huwag makialam sa mga gawain ng Lulan Ancient Kingdom. Naging seryoso naman ang ating bida at kanyang sinabi na sa panahon ngayon, gusto ng mga mahihina na ipagmalaki ang kanilang mga background para takutin ang iba. Mabilis siyang sumugod at nang makalapit ay agad niyang sinabi na ngunit hindi siya ganon kadaling natatakot. Nagulat naman ang nilalang nang makita niya ang mabilis na kilos ng ating bida. Pilit naman na inaalala ni Gu Chen ang Lulan Ancient Kingdom, nasabi pa nga niya na parang pamilyar ang pangalan na ito, at parang narinig niya na ito kamakailan. Ilang sandali pa ay naalala niya na ito kaya naman agad niya nang sinabihan ng ating bida na sandali lang Hao Lu, at magpakita ng awa. Ngunit nang makita niya ang nangyari sa mga nilalang ay kinilabutan na lang siya at hindi agad nakapagsalita. Habang si Pan Wei naman ay nagulat sa ginawa ng ating bida na sabi pa nga niya na kung ito ba ang lakas ni senior brother Hao Lu, paano ito posible, na nagawa niyang talunin ang maraming bilang ng Saint Martial Realm expert sa isang iglap. Nahihiya namang sinabi ni Gu Chen na sa isang iglap lang din ang pagitan ko at kay Hao Lu. Napabuntong hininga naman si Gu Chen habang kanyang sinabi na huwag maging pabigla-bigla. Itong Lulan Ancient Kingdom ay inanyayahan ng 6 na pangunahing sekta para sa engranding kompetisyon. Nagtaka naman si Lu Hao sa sinabi ni Gu Chen.
Kaya't kanyang sinabi na dahil bisita sila, bakit ganito ang suot nila para hulihin ka? Sinabi naman ni Gu Chen na hindi rin niya ito alam, at ang akala ko din ay pinadala sila ng Gu family para hulihin ako. Sinabi din ni Lu Hao na ngunit hindi ba't ang engranding kompetisyon ay mahigit kalahating taon pa? Bakit naman sila nandito na ngayon? Inihayag naman ni Gu Chen na ang kompetisyon ay iniharap at ang iba ay nagpasya na baguhin ang schedule, hindi ko alam kung ano ang iniisip nila. Seryoso namang sinabi ni Lu Hao na nilagpasan nila ang sekta ng Zuanjian at binago ang oras, at nag-imbita ng maraming iba pang puwersa. Hindi kaya ang engranding kompetisyon ay isang bitag. Sinabi naman ni Gu Chen na at sa taong ito ay nag-imbita sila ng maraming makapangyarihang puwersa para makipagkompetensya. Na kahit ang nag-iisang pamilyang Lu ay kasali dito. Nagulat naman si Lu Hao nang kanyang marinig ang Lu family. Kaya naman sa isip-isip niya habang nanlilisik ang kanyang mata na pupunta ang Lu family, ibig sabihin lang ba nito ay pupunta din si Lu Songshi? Dagdag pa niya na kung sakaling magkakasalubong sila ng landas ni Lu Songshi, ay sisimulan niya na ang paghihiganti para sa kanyang mga magulang. Pinutol naman ni Pan Wei ang malalim na iniisip ni Lu Hao sa pagsasabing matagal ko nang narinig ang tungkol sa dakilang pangalan ng senior brother Hao Lu, at kapag nakikita ko siya ngayon, talagang tinutupad niya ang kanyang reputasyon. Nagulat naman si Lu Hao sa mga sinabi ni Pan Wei. Agad naman na sinabi ni Gu Chen na tinatawag siyang Pan Wei ang disciple ng Hao Yukik. Kaya siya nagsasalita ng ganyan dahil sa gusto niyang makilala ka. Ngunit dahil sa nagmamadali ang ating bida ay agad niyang sinabihan ang dalawa na paumanhin, dahil may mahalaga pa siyang gagawin, at kailangan niya nang makabalik sa Tai Yun-kek. Wala namang nagawa ang dalawa. Subalit tuwang-tuwa naman si Pan Wei nang makita niya ng personal ang ating bida na sabi pa nga niya na si Senior Brother Hao Lu ay kasing bayani ng sinasabi ng mga sabi-sabi. At kitang-kita ang kanyang kabayanihan ngayon, kaya kung mamatay ng walang pagsisisi. Napabuntong hininga naman si Gu Chen at kanyang tinatanong si Pan Wei na kung lalaki ba ito. Inilipat naman ang eksena na kung saan nakarating na si Lu Hao at kanyang sinabi na nakabalik na siya dala ang red fruit. Ngunit nang makapasok siya ay nakita niya ang kanyang master na nanghihina na ito. Kaya naman agad niyang tinanong ito na kung ano ang nangyayari sa kanyang master. Agad naman na sumagot si Master Ziyang na sa wakas ay nakabalik ka na. Ang mga pinsala ni Fei Fan ay umuunlad ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Buong lakas akong lumalaban para iligtas siya. Nang marinig ito ni Lu Hao ay agad niyang iniabot ang red fruit at kanyang sinabi na kailangan din inumin ni Master ng mabilis ang red fruit. Mariin namang tumanggi si Master Ziyang at kanyang sinabihan ang ating bida na kung ano ang ginagawa nito, dahil ang red fruit ay para kay Mu Fei Fan upang mailigtas ito. Subalit sinabihan naman siya ni Lu Hao na huwag nang mag-alala ang Master dahil marami siyang red fruit na nakuha kaya hindi kailangang mag-alala ng Master. Ikinagulat naman ito ni Master Ziyang nang marinig niya ang sinabi ng ating bida. Sinabihan din siya ni Lu Hao na wag nang masyadong mag-isip sa ngayon dahil siya na ang bahala kay senior brother. Hindi naman maalis ang pagtataka ni Master Ziyang. Nasa loob-loob pa nga niya na sino ba talaga ang batang ito dahil ang red fruit ay hindi basta-bastang makukuha. Maya-maya pa ay nawalan na ng malay si Mu Fei Fan dahil umipekto na ang red fruit na ipinainom ni Lu Hao. Sinabi din niya na si senior brother ay magiging maayos pagkatapos ng 1 o 2 buwang pahinga, sayang baka hindi siya makasama sa grand competition ng 6 na sekta. Seryoso namang sinabi ni Master Ziyang sa ating bida na kung saan nakuha ni Lu Hao ang red fruit. Nang marinig niya ito ay agad siyang lumuhod at kanyang sinabi na nangako siya sa Yuling tribe, kaya naman hindi niya ito masasabi. Hindi naman ito ipinilit pa ni Master Ziyang kaya naman sinabihan na lang niya ang ating bida na alam kong hindi ka ordinaryong tao. At kamakailan lang kita naging disciple ko, at ang alamin ang iyong pangalan ay hindi mahirap. Ikinagulat naman ni Lu Hao ang iminungkahi ng kanyang master kaya naman sinabi niya na Master galing ka din ba sa pamilyang Lu? Nahihiya din niyang sinabi na Master ibig mong sabihin ay alam mo na. Sinabihan naman siya ni Master Ziyang na ang kulit mo, araw-araw mo akong niloloko, akala mo ba talaga tanga ako? Agad naman na humingi ng tawad si Lu Hao at kanyang inamin ang kanyang totoong pangalan ay Lu Hao. At dahil may sama siya ng loob sa pangunahing pamilyang Lu, kung kaya't kailangan niyang itago ang kanyang pagkatao kay Lu Songshi. Sinabihan naman siya ng kanyang master na lahat ng tao ay may kanya-kanyang nakaraan,
kaya naman hindi kita masisi dito. Ngunit lagi mong tatandaan ikaw ay ang aking disciple, Ziyang Wentian. Dagdag pa niya habang kanyang sinipa ang ating bida na magmadaling magluto dahil nagugutom na ako. Agad namang sinang-ayunan ito ng ating bida. Habang pinagmamasdan niya ng seryoso ang ating bida ay nasabi na lang niya na ang batang ito. Habang tumatagal ay nagugustuhan ko ang ugali nito. Ngunit kapag sinakta ng pamilyang Lu ang aking disciple, ay buhay ang magiging kapalit nila. Mabilis namang lumipas ang ilang mga oras at agad na pumasok si Lu Hao sa kanyang mahiwagang espasyo. Nasa isip-isip pa nga niya na may isang buwan pa bago ang grand competition ng 6 na sekta, kailangan kong mag-focus sa pagsasanay ko ngayong buwan. At pagkatapos ay dudurugin ko ang yabang ng pamilyang Lu. At kung may pagkakataon, susubukan ko rin ang sinaunang banal na espada na ibinigay ng pinuno ng tribong Yuling. Lumabas naman si Immortal Master at kanyang sinabihan si Lu Hao na huwag mo nang isipin ang patungkol dito, sa lakas mo ngayon, hindi mo ito kakayanin. Ang Julie Sword na ito ay isang sinaunang banal na espada, gamit ang iyong kasalukuyang lakas, at sa pilitang paggamit nito ay maaaring magdulot sa iyo ng iyong buhay. Ang Dragon Shao Sword ay sapat na sa iyo ngayon, gamitin mo lang ito ng maayos. Hindi naman itinanggi ito ng ating bida na sa isip-isip pa nga niya na tama ang sinabi sa kanya ng Immortal Master na hindi pa talaga sapat ang kanyang lakas. Kaya't kailangan kong magsanay ng mas maigi. Makalipas ang isang buwan at ito na din ang itinalagang araw ng engranding kompetisyon ng 6 na sekta. Ito ang taunang kaganapan para sa 6 na pangunahing sekta upang makipagpalitan at makipagkumpetensya. Ngayong taon, hindi lang ang 6 na sekta natin ang lumahok, kundi pati na rin ang pamilyang Meng, ang pamilyang Lu, ang pamilyang Gu, at ang Lulan Ancient Kingdom. At ito din ang kinatawan ng pamilyang Lu na si Lu Songxi kasama ng kanyang mga disciples. Ilang sandali lang din ay iminungkahi na ng elder na ang araw na ito ay para lamang magkita at makapagpahinga ng kaunti ang lahat. Bukas, magtitipon tayo sa pasukan ng lambak ng 10,000 hayop. Pinagmasdan naman ni Lu Hao ang pababang si Lu Songxi. Nasa isip-isip pa nga niya na hindi niya inaasahan na makikita sila ng ganun kabilas ng ganito. Ngunit nabaling naman ang kanyang tingin nang makita niya ang 2 disciples ng Lu family na nag-uusap. Nasabi pa nga ng isa na hindi niya alam na may dalang Zuan Jiantong ang 5 sikat na tao sa Tong House. Sumagot naman ang isa habang natatawa na oo, ang Zuan Jiantong ay naglakas loob na tawagin silang 6 na sikat na tao sa Tong House, at nang marinig ko ito ay natawa na lang ako ng malakas. Seryoso namang sinabi ni Lu Hao na ang Lu Zhantian at Lu Yun, hindi ko talaga inaasahan, na makikita ko ang 2 asong ito dito, mga petitioner sa makipot na linya. Dagdag pa niya na mga alagad sila ni Tian Kui Cheng sa Lu House, at nakisali din ang mga ito sa pananakit sa akin. Tapos nalaman ko na sila pala ang smarmy ni Lu Songxi, sila ay dinala ng pangunahing etnisidad. Matapos ang kanyang malalim na pag-iisip ay sinabihan niya si Gu Chen na kailangan nilang umalis dahil mayroon siyang titignan na gagawin. Tinanong naman ni Gu Chen si Lu Hao na kung ano ang gagawin ng ating bida. Agad naman na sumagot si Lu Hao nang may seryosong ekspresyon na mayroon lang siyang bibisitahing matandang kaibigan. Nang sumapit ang gabi ay makikita ang 2 na nag-uusap patungkol sa grand competition, na sabihin natin na kailangan nating magkaroon ng isang mahusay na labanan tulad nito, dahil sa Zuan Jiantong. Sinabihan naman siya ng isa na maghanda tayo ng mas maingat, kahit na hindi dapat ay kailangan nating gawin ito. Ngunit napalingon naman ang isa nang may biglang tumalon sa puno. Kaya naman agad niya itong sinabihan kung sino ito. Sumagot naman ang ating bida na siya ang taong pumunta dito upang patayin kayo. Agad na nagpakawala ng malakas na atake ang ating bida na hindi naman na naiwasan ng hangal. Nag-alala naman ang isa sa nangyari sa kanyang kasama kaya't agad siyang tumakbo upang tignan ito. Ngunit nang makita niya ito ay wala na itong buhay kaya naman kinilabutan siya sa pagkakataong ito. Agad siyang nagmakaawa sa ating bida na huwag siyang papatayin. Binigyan naman ni Lu Hao ang hangal ng Jade Token, at sabay niyang sinabi na kung ayaw mong mamatay, ay kailangan mong bumalik at sabihin ito kay Lu Songxi, na ang Tian Kui Cheng loob ng Lu House at Lu Xin, ay siya ang pumatay sa lahat na ito. At bago din siya umalis ay sinabihan pa niya ito na malapit na din ang oras niyang mamatay. Natatakot namang sumang-ayon ang hangal na sasabihin niya ang mga sinabi ng ating bida.
Makalipas ang ilang sandali ay nakabalik na ang disciple sa kanyang master at agad niyang ibinigay ang jade token na at kanyang inihayag ang lahat. Nang marinig ito ni Lu Songsi ay sinabi niya na kung talaga bang sinabi niya ito. Tinanong din niya ang kanyang disciple na kung nakita mo ba siya ng malinaw at kung anong klaseng puwersa siya. Agad naman na sumagot ang disciple na hindi niya ito nakita dahil hindi agad siya nakapag-react dahil sa bilis nito. Kaya naman si Lu Yun ay namatay ng mabilis. Nagalit naman si Lu Songshi kaya't kanyang ibinato ang jade token at sabay niyang sinabihan ang kanyang disciple na walang kwenta kayong dalawa kahit na kayo ang mga disciples ko na mahuhusay, sa Lu House, na wala ang isa, kaya may balitang hindi man lang nagbago. Hayaan mo muna, wala tayong dapat alalahanin sa kanya, magsanib puwersa tayo para labanan si Zuan Jiantong, at yun ang pinakamahalaga. At agad din niyang pinaalis ang kanyang disciple. Ngunit napaisip siya na ang una ay si Tian Kui Cheng sa Lu House, pagkatapos ay ang aking Lu Shu. Dagdag pa niya na kung sino ba talaga ang taong nilalabanan ako. Inilipat naman ang eksena sa ating bida, na dito nga matapos ang ginagawa ni Lu Hao ay agad niyang pinuntahan si Gu Chen. Nang makapasok siya ay nakita niya si Gu Chen at Pan Wei, habang sa likod naman ay maririnig ang dalawang nag-uusap. Nang makita nila si Lu Hao na dumating na ay agad na sinabi ni Pan Wei na elder brother, Hao Lu, hindi namin alam na kung sino ang gumawa, lahat ng mga bagay na dinala namin dito, sila ay ninakaw. Dagdag pa ni Gu Chen na hindi lang ito, ang ating mga sandata ay kinuha din. At ang kumperensya ng 6 na panig ay magaganap bukas, ano ang gagawin ko ngayon? Napaisip naman si Lu Hao na bago na ito ay nagbago ng oras upang mangyari. Ngayon na ako ay nawala ng bagay, tiyak, ang kumperensyang ito ng 6 na panig ay nagkaroon ng pagsasabuatan upang harapin ako. Una, kailangan kong tulungan silang ayusin ang agarang issue. Matapos ang kanyang pag-iisip ay agad niyang sinabihan ang dalawa na may gagawin pa siya ngayon, at hintayin na lamang siya dito saglit. Makalipas ang ilang sandali ay makikita ang maraming mga disciples na sabi pa nga ni Pan Wei na ito ay nangyari bigla. Ito ay swerte na ako ay pumunta dito at naghanda sa ilang mga bagay noon, at nakatanggap ng ganitong bagay, kaya gagamitin ko ito ngayon. Dagdag pa niya na ito ba ay isang mahalagang espada na gawa sa produkto ng Jingxi, isang mahalagang espada ng Jingxi na sinusuri ang 50,000 gintong barya, sigurado ka bang gusto mong dalhin ito para sa amin? Bukod pa rito may mga wishing pills. Bawat tableta ay maaaring ibalik ang 70% ng chi at dugo, isa itong third grade pill. Napakaraming mahahalagang bagay sa ganoong dami, labis-labis na lang ang tuwa ni Pan Wei sa kanyang natanggap. Tinanong naman ni Gu Chen si Lu Hao na maglabas ng napakaraming magagandang bagay ng sabay-sabay. Talagang mapagbigay ka, nakangiti namang sinabi ni Lu Hao na wala lang, sa darating na 6 sects kompetisyon, ang pagtiyak na ang lakas ng mga sekta ang pinakamahalaga, lahat ay dapat makapagpahinga ng maaga. Agad na nagpalem ang mga disciples, habang si Pan Wei naman ay masiyan niyang sinabihan ng ating bida na kailangan ding magpahinga ng maaga ni Brother Hao. Habang pauwi ang ating bida ay naisip niya na, tiyak na may kakaiba sa 6 sects kompetisyon na ito, bukas, gusto kong makita kung ano ang gagawin nila. Kinabukasan ay sumapit na ang kompetisyon at sa kailaliman ng gubat ay sinabi ng leader na lahat, ito ang trial ground para sa 6 na sekta na kompetisyon dito sa 10,000 Beasts Valley. Sa kabilang banda naman sa pasukan ng 10,000 Beasts Valley, ay sinabi na ng tagapangasiwa na magsisimula na ang kompetisyon, pakiusap piliin mo ang iyong mga kasama, para may teleport ko kayo sa 10,000 Beasts Valley. Dagdag pa niya na bago ang paglubog ng araw, dapat kang bumalik kasama ang mga kolektibong kristal ng hayop, ang makakakolekta ng pinakamaraming at may pinakamataas na kalidad na beast crystals ang siyang mananalo sa kompetisyong ito. Agad naman na sinabi ni Gu Chen sa ating bida na magsama na sila, na agad namang sinang-ayunan ni Lu Hao. Makalipas ang ilang sandali ay sinabi na ng tagapangasiwan na oras na para i-activate ang teleportation array. Ang 6 sects competition ay opisyal nang magsisimula. Agad na nag-teleport ang mga disciples sa 10,000 Beasts Mountain Valley. Sinabi din ng tagapangasiwa na nais ko kayong lahat na matagumpay na pagbabalik. Ngunit sa loob ng tagapangasiwa ay baka sa kanyang mukha na walang magandang gagawin na sabi pa nga niya na sa mga elite na disipulong ito ng Xuanjian sect bilang pakikinabangan, hindi ako natatakot na hindi sumunod si Exi Liu Guang.
Sa kabilang banda naman ay na-teleport na sina Lu Hao sa 10,000 Beasts Valley. Agad din na sinabi ni Lu Hao sa dalawa na dapat walang anumang partikular na mapanganib na hayop sa malapit, sa mga pambihirang espada na binigay ko sa inyo, dapat ay kayanin nyo na ito. Kaya para sa kahusayan, paano kung maghiwalay tayo? Agad naman na sinang-ayunan ni Gu Chen ang sinabi ng ating bida. Sabik naman si Pan Wei na subukan ang kanyang espada na sabi pa nga niya na sa pambihirang espada na ito, dapat ay makamit ko ang magandang resulta sa Six Sects competition na ito. Agad siyang tumakbo habang kanyang sinasabi ng mga hayop, narito na ang iyong bangungot. Sinabihan naman siya ni Gu Chen na maghinay-hinay lang. Sinabihan naman na ni Lu Hao si Gu Chen na oras na para magkanya-kanya, kaya dapat ay magmadali ka na din. Kaya naman sinabi na ni Gu Chen na kung ganoon ay aalis na din ako at mag-iingat. Makalipas ang ilang sandali ay agad na pinapatay ni Gu Chen ang mga halimaw ng mabilis. Nasabi pa nga niya habang pinagmamasdan ng espada na makapangyarihan talaga ang espadang ito. Sa aking ikapitong antas ng lakas sa Saint Martial Realm, maaari ko na ngayong talunin ang ikalimang ranggo na mabangis na hayop kahit nasa isang mahirap na labanan. Habang kanyang pinagmamasdan ng crystal ay naisip niya na sa ganitong dami at kalidad ng mga beast crystal, dapat ay makakuha ako ng magandang ranggo. Tingnan natin kung kamusta na si Hao Lu at ang iba pa. Maya-maya pa ay nahanap niya na si Hao Lu at kanyang sinabi na nakabalik na siya at tignan ang kanyang dala. Ngunit nagulat siya nang maapakan niya ang maraming mga crystal sa lupa. At kanya pang nakita ang maraming patay na mga hayop na sabi pa nga niya na paano ito naging posible. Kanya ding tinanong si Lu Hao na kung ginawa mo ba ang lahat ng ito sa mga lumulunok na armadillos na ito. Agad naman na bumaba ang ating bida, at kanyang sinabi na nakita kong mahirap ito, kaya sinubukan kong akitin ang lahat ng malapit na lumulunok na armadillos at inilabas ang mga ito sa isang galaw. Nagulat naman si Gu Chen nang marinig niya ang sinabi ni Lu Hao na isang galaw lang ang kanyang ginawa. Nasa isip-isip pa nga niya na hindi na nakakagulat na isa lang ang nakasalubong ko na swallow ang armadillo. Sinabihan naman siya ni Lu Hao na hindi ko pa nalalabas ang beast crystals sa mga swallow ang armadillos. Hinihintay kong bumalik ka para paghiwalayin natin sila. Nahihiya namang sinabi ni Gu Chen na ang aking pangunawa sa iyo ay mahuhugasan araw-araw. Makalipas ang isang oras ay wala pa din si Pan Wei kaya naman sinabi ni Gu Chen na kakaiba ito. Saan kaya nagpunta ang Pan Wei na iyon? Sinabi naman ni Lu Hao na mas mabuting hanapin na natin siya. Bigla namang may nagsalita sa kanilang likuran na kung hinahanap ba nila ito. Agad naman na napalingon ang dalawa sa nagsalita. Dagdag pa ng nagsalita na sa hindi inaasahan, ang pagkakaroon ng matandang kakilala sa aking layunin. Lu Hao, nabalitaan ko na pinatalsik ka hindi ko akalain. Ngayon na maaari kang kumitawan sa tabi ng Zuanjian na lumahok sa kumperensya sa tabi ng 6 na sekta. Sa mga minungkahi ng hangal ay bahagyang nagkaroon ng katahimikan. Ilang sandali pa ay natatawang sinabi ni Lu Hao na ikaw pala Lu Zontian, hindi ko akalain na makikita-kita ng ganito kaaga. Hindi naman maintindihan ni Gu Chen ang nangyayari at kung bakit Lu Hao ang tawag sa kanyang kaibigan. Pasiga namang sinabi ni Lu Zontian na muli. Gusto mong ibalik ang relasyon mo sa akin. Nawalan tayo ng magagandang araw para magkita. Dagdag pa niya na huwag kang tanga dapat maging masunurin ka sa amin, iwasan mong tanggihan ka para sa katawan mo. Napapaiyak naman si Pan Wei dahil sa ginagawa ng hangal sa kanya. Sarkastiko namang sinabi ng ating bida kay Lu Zontian na base lang sa Lu House. Gusto mo akong mahuli, ang pagkakaalam ko ay isa kang duwag. Habang kanyang ibinagsak si Pan Wei ay natatawa niyang sinabi na Lu Hao sasabihin ko sa iyo upang malaman mo. Ang kumperensya ng 6 na katulong sa mga panahong ito, sa katunayan, ito ay isinaayos upang maghanda. Naging seryoso naman ang ating bida nang marinig ang mga iminungkahi ni Lu Zontian. Dagdag pa ni Lu Zontian na lahat ng impluwensya na ito ay dumating dahil sa side ng Zuanjian. Sa kabilang banda naman ay nagkaroon ng pag-uusap ang mga masters na sabi pa nga ni sect leader kay Master Ziyang na ang aming panig sa Zuanjian, ang pakikilahok sa kumperensya ng 6 na panig sa mga oras na ito, ang kapangyarihan ng mga disipulo ay napakahusay. Maari nating makamit ito. Sinabi naman ni Master Ziyang na ngunit ang mga alagad ng matandang ito ay ang pinakamahusay. Agad naman na sinang-ayunan ito ni sect leader na tama. Ang mga alagad na ito ay magiging panig ng Zuanjian sa hinaharap,
tiyak na dapat silang alagaan ng mabuti. Ngunit bigla namang may pumasok at pasiga na sinabi ng pumasok na iniisip mo pa ba ang iyong mga alagad? Mga Kastilyo sa Himpapawid, Exi Liu Guang, lahat kayo ay dumating sa daan ng entrance at sa ruta ng pagtitiwala ng 6 na panig na hindi lang kumapit, naisip mo bang bawiin ang nawala? At ang mga taong pumasok na ito ay nagmula sa iba't ibang pamilya. Dagdag pa nito na pinapayuhan kita na sabihin ang patungkol sa impormasyon kung nasaan si Yuling ng etnisidad. Dahil kung hindi alam mo na ang maaring mangyari sa iyong elder brother. Galit namang sinabi ni sect leader na Fan Qiong, ang iyong mga salita, iyon ba ay may layunin? Agad naman na sumagot si Fan Qiong na layunin. Kung gusto mong hindi mamatay ang iyong mga disciples, ay ibigay ang bagay na kailangan namin. Balik tayo sa kasalukuyan at sa pagkakataong ito ay sinabi ni Lu Hao na nag-anon pala, itong komperensya ng 6 na panig ay nasa Hongmen. Gusto ba tayong bantaan ng master? Natawa naman si Lu Zontian sa mga sinabi ni Lu Hao kaya naman sinabi niya na ang iyong mga alagad ay masyadong hangal. Dagdag pa niya na kami ay mga katalinuhan na matatalino dito, tsaka hindi rin magkukulang sa mga sikat na tao. Fa Huangjing, payo namin sa iyo na sumuko na kayo, at iwasan ang pagtanggi para sa iyong katawan. Sinabihan naman siya ni Lu Hao na bagamat pinag-isipan mong mabuti, ngunit isang bagay din ang nawala. Sarkastiko namang tinanong ni Lu Zontian na kung anong ibig sabihin ng ating bida. Habang kinukuha ni Lu Hao ang kanyang espada ay sinabi niya na kaya lahat kayo ay walang lakas ng loob para hulihin ako. Nang makita naman ng mga disciples ang inilabas ni Lu Hao na espada ay nagulat sila na sabi pa nga ng isa na kung anong nangyayari, bakit biglang, bakit may alagad ang Zuan Jian, na may Wang Jijing, hindi ba't nagkamali ang intelligence? Habang ang isa naman ay nakilala ang espada na hawak ng ating bida. Kaya naman agad niyang sinabihan si Lu Hao na ikaw paano mo nakuha ang espadang iyan. Seryoso namang sinabi ni Lu Hao na hindi mali ang iyong napagtanto, pinatay ko si Lu Yun sa araw na iyon. Agad siyang sumugod at kanya pang sinabi na ngayong araw ay papatayin ko kayo kasama niya. Nang makalapit si Lu Hao ay agad niyang pinakawalan ng kanyang atake dahilan upang magsitulsikan ang mga hangal. Bigla namang natakot si Lu Zontian na sa isip-isip pa nga niya na kung bakit si Lu Hao ay biglang lumakas ng ganyan. Sa takot na nararamdaman niya sa ating bida ay agad niyang hinawakan si Pan Wei. At kanyang sinabihan si Lu Hao na huwag itong lumapit sa kanya, kung ayaw ni Lu Hao na mamatay si Pan Wei, at hayaan din siya nitong makaalis. Hindi naman nabahala si Lu Hao bagkus ay inilabas niya ang kanyang aurang dragon at kanyang sinabi na hindi mo siya mapapatay, at hindi ka din makakalabas. Agad na pinakawalan ni Lu Hao ang kanyang mental attack na hugis dragon. At nang maramdaman ito ni Lu Zontian ay nanlaki na lamang ang kanyang mata dahil sa bilis ng isang puwersang patungo sa kanya. Ngunit huli na ang lahat dahil sa lakas ng atake ni Lu Hao ay tinangay siya nito at ang malala pa ay tumama pa siya sa punong dahilan upang magtamo siya ng matinding pinsala. Bago pa man siya bawian ng buhay ay sinabi niya na isang mental attack na hugis dragon. Hindi ako naniniwala, ang pamilya Lu ay walang anumang magagandang talento sa loob ng daan-daang taon. Sinabihan naman siya ni Lu Hao na maraming bagay na mahirap paniwalaan. Agad din niyang hinarap ang kasamahan ni Lu Zontian na mga disciples at kanyang sinabihan ang mga ito na oras niyo naman. Dagdag pa ni Lu Hao habang lumalapit sa mga hangal na umaasa siya na bibigyan siya ng mga ito ng masayang laban. Ngunit bakas naman sa mga hangal ang takot. Maya-maya pa ay nahuli na nila ang mga hangal at makikitang nailigtas din ni Lu Hao ang ibang mga disciples ng Zuanjian sect. Agad na nagpasalamat ang isa kay Lu Hao sa pagliligtas nila sa kanya. At kung hindi dahil daw sa ating bida ngayon, ay hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Ngunit sinabihan naman siya ni Lu Hao na hindi na dapat ito sabihin sa kanya dahil nasa isang sekta lang naman sila lahat. Dagdag pa niya na bilasan na natin at kailangan pa nating harapin ang mga nasa likod nito. Palihim namang sinabi ni Gu Chen kay Lu Hao na ang taong iyon ay tinawag kang Lu Hao. Iyon ba ang iyong alias? Dagdag pa ni Pan Wei na oo nga Senior Brother Hao Lu, may kwento ba sa likod nito? Napabuntong hininga naman si Lu Hao at kanyang iminungkahi na isa itong mahabang kwento. Nang marinig ito ni Pan Wei ay naiiyak niyang sinabi na hindi niya inaasahan na si Senior Brother Lu Hao ay may trahedya sa nakaraan niya. Talagang dinudurog ang puso ng sinumang makakarinig nito at magpapaluha sa mga mata ng sinumang makakita nito.
Sinabi din ni Gu Chen na hindi niya din inaasahan kay Lu Hao na may kaparehas silang karanasan. Nagtaka naman si Lu Hao sa sinabi ni Gu Chen kaya't kanyang sinabi na kung anong ibig sabihin ni Gu Chen. Napabuntong hininga naman si Gu Chen at kanyang inihayag na ang lolo ko ang patriarch ng pamilyang Gu, at ang aking ama ay lubos niyang pinagkatiwalaan, na nakatakdang maging susunod na patriarch. Simula noon, ang aking lolo ay nasa gilid din ng mga matatanda sa pamilya, at sa desperasyon, ipinadala niya ako sa Xuanjian sect para sa proteksyon. Ngunit ang mga matatandang iyon ay nais na ganap na maalis ako, ginagawa ang anumang kailangan upang patayin ako. Naintindihan naman na ni Lu Hao ang nangyayari kay Gu Chen, nasabi pa nga niya na ang bounty sa iyong ulo ay malamang na ibinigay ng isang tao sa iyong pamilya. Kinumpirma naman ito ni Gu Chen na sabi pa nga niya na oo, yun din ang hula ko. Ngunit masaya namang sinabi ni Lu Hao na hindi dapat mag-alala, dahil tayo ay magkaibigan, ang problema mo ay problema ko na din. Ikinagulat naman ni Gu Chen ang sinabi ni Lu Hao. Matapos ang mahabang usapan ay umalis na sila at habang naglalakad sila ay masaya namang sinabi ni Pan Wei na ako, mula ngayon, ang mga usapin ng dalawang senior brother na lalaki ay aking mga usapin na din. Bahagya namang naiinis si Gu Chen dahil talagang nakagawa ng dahilan si Pan Wei na maging isa sa kanila ni Lu Hao. Hinayaan na lang naman ni Lu Hao ang gusto ni Pan Wei. Sa kabilang banda naman ay tinanong ni Sect Master ang hangal na ano ang relasyon ni Sun Yanglang sa sekta kung Xuanjiang. Dahil wala akong ideya kung ano ang sinasabi mo. Sinabi naman ng hangal na sinusubukan pa bang makipagtalo. Ako na isang alagad ng sekta ng Basheng, ay nakasaksi sa masasamang pamilya na humahantong sa iyo, isang disipulo ng sekta ng Xuanjian, sa kanilang base. Nang marinig naman ni Master Ziyang ang mga iminungkahi ng hangal ay naisip niya na si Hao Lu ay nagtungo roon upang kumuha ng red fruit, ngunit ang batang ito ay masyadong walang ingat. Sinabi naman ni Sect Master na maging tapat kung ano ang sinusubukan mong gawin sa pamamagitan ng pagkuha ng pagkakataong ito para umatake. Nagpahayag naman si Lu Songshi na Sect Master, na ayokong sabihin ito, ngunit ang hangarin ng pamilyang Lu ay napakasimple. Gawin natin ito na ang pamilyang Lu ay umakyat at maging ika-60 sekta. Sa sinabi ni Lu Songshi ay biglang natawa si Master Ziyang at kanyang sinabi na isang kalokohan. Lu Songshi, magnanakaw kang aso, hindi pa talaga nagbabago ang ugali mo, mas mabuting kumain ka alang ng tae. Agad niya ding inilabas ang kanyang aura at kanyang sinabi na una, na frame mo si Lu Yingxiong, at ngayon ay dumating ka upang samantalahin ang sitwasyon. Gusto mong palitan ang Xuanjian sect. Kung mayroon kang lakas ng loob, halika at subukan ito. Matapos niyang magsalita ay agad niyang pinakawalan ang kanyang aura patungo sa mga hangal. Habang nahihirapan si Lu Songshi ay sinabi niya na Ziyang Wentian, alam kong ikaw ang pinakamalakas sa Xuanjian sect, marahil mas malakas kaysa sa aming lahat na pinagsama, ngunit maglakas loob ka bang gumawa ng isang hakbang. Sa ngayon, nasa aming mga kamay ang iyong pinakanamumukod-tanging mga alagad, kung maglakas loob kang gumawa ng hakbang. Tinitiyak kong mamamatay ang lahat ng mga disipulong sinanay mo sa loob ng maraming taon. Walang kahalili, ang sekta ng Xuanjian ay walang kinabukasan. Nang marinig ni Sect Master ang sinabi ni Lu Songshi ay naging seryoso siya dito. Tinanong naman ni Master Ziyang si Sect Master kung ano ang desisyon nito. Sinabi naman ni Sect Master na ito ay may kinalaman sa kinabukasan ng ating sekta, hindi tayo maaaring kumilos ng walang ingat. Natuwa naman si Lu Songshi nang mapansin niyang hindi sang-ayon si Sect Master, nasa isip-isip pa nga niya na hanggat hindi nagawa ng anuman si Ziyang Wentian, ang usaping ito ay matagumpay. Ngunit bigla namang may nagsalita sa labas na nagsasabing na sino itong asong tumatahol dito, minumura kung sino ang mamamatay. Dagdag pa ni Lu Hao habang kanyang binuksan ang pinto na sinong nagsabing nahuli kami. Hindi ba't kami ay nakatayo dito at perpektong maayos? Nagmakaawa naman ang mga disciples ng Lu family na tulungan sila. Ikinagulat naman ni Lu Songshi ang nangyari dahil ibig sabihin lang nito ay hindi nagtagumpay ang kanilang plano. Nasa isip-isip pa nga niya na kung ano ang nangyayari, nagpadala kami ng maraming disciples, paano ito nangyari? Sumabog naman sa galit si Master Ziyang at kanya sinabi na Lu Songshi, wala ka palang nahuli at nagpapanggap ka pa na boss. Agad naman na sumigaw ang Elder Bing Lu family at kanyang sinabi na magmadaling hulihin ang disciples ng Xuanjian at gawing hostage, dahil kung hindi katapusan na natin.
Ngunit sinabihan naman sila ni Master Ziyang na huli na ang lahat. Agad niyang inatake ang mga elder ng Lu family at sa bilis nito ay agad na nagsitalsikan ang mga ito. At mabilis din na hinawakan ni Master Ziyang si Lu Songshi. Sinabihan din niya ito na isa kang aso Lu Songshi, maglalakas loob at ng ahas na pananakot sa akin kasama ng aking mga disciples, tiyak na pagod na kayong mamuhay. Nagmakaawa naman si Lu Songshi na patawarin siya ni Master Ziyang. Agad din na sinabi ni Sect Master na Uncle Ziyang, sandali lang, hindi mo siya maaring patayin. Dagdag pa niyang bulong na Uncle Ziyang, ang pagpatay sa kanya ngayon ay katumbas ng pagpapakita sa kanila, na makakasama sa ating Xuanjian sect. Lumapit din si Lu Hao at kanya ding ibinulong sa kanyang master na makatwiran ang sinabi ni Senior Brother, ito ay may kinalaman sa sitwasyon ng ating buong Xuanjian sect, hindi na kailangang kumilos ng padalos-dalos para sa isang sandali ng kasiyahan. At seryoso din niya sinabi na ang asong ito ay hindi na mabubuhay pa ng matagal, hayaan mo akong personal na ipaghiganti ang iyong mga disciples. Natuwa naman si Master Ziyang sa mga sinabi ni Lu Hao kaya naman sinabi na mahusay bata, kung ganon ay ikaw na ang bahala para sa iyong ambisyon. Agad niyang binitawan si Lu Songshi at kanyang sinabi na para sa kapakanan ng aking disciples ay patatawarin kita sa pagkakataong ito. Sinabi din ni Sect Master na kayong lahat, isaalang-alang natin ang pangyayari ngayon na isang hindi pagkakaunawaan, mangyaring huwag mo na kaming itulak pa. Nakangiti namang sinabi ng isa na dahil iyon ang kaso, hindi ka na namin iistorbahin. Ngunit bago pa man sila makaalis ay sinabi ni Master Ziyang na sandali lang, kahit na naiiwasan mo ang kamatayan, hindi ka makakatakas sa parusa. Nang marinig ito ni Lu Songshi ay kinabahan siya dahil mukhang may gagawin si Master Ziyang na hindi maganda. Habang nagpapalabas ng aura si Master Ziyang ay kanyang sinabi na maglakas loob na banta sa aking mga disciples. Dapat mong bayaran ang usaping ito. Matapos niyang magsalita ay mabilis niyang inatake ang mga disciples ng Lu family. At sa ataking ito ay nasira ang mga pundasyon ng meridians ng mga disciples. Nang makita ito ni Lu Songshi ay wala siyang nagawa habang naiinis. Nasabi pa nga niya na ang kanyang mga talentadong disciples, lahat ay nasira na ang cultivation. Walang nagawa kahit ang ibang pamilya. Mapang-inis ding sinabi ni Master Ziyang na kaunting aral lamang ito, at sana ligtas kayong lahat na maglakbay. Makalipas ang ilang sandali ay nakabalik na ang ibang pamilya sa kani-kanilang mga sekta. Sinabi din ng alagad ang ikatlong prinsipe na paano nangyari ang mga bagay-bagay. Agad naman na sinabi ng ikatlong prinsipe na huwag mong banggitin, ito ay isang kabiguan. Nagtataka namang sinabi ng alagad na kahit nagpadala na ng maraming mga experts, lahat sila ay nabigo. Sinabi naman ng ikatlong prinsipe na ngunit ito ay hindi isang kompletong pagkawala. Nakita ko ang batang iyon na nagmula sa Gu family ngayon lang. Nagulat naman ang alagad na sabi pa nga niya na ito ba ang young master ng Gu family na si Gu Chen. Kinumpirma naman ito ng ikatlong prinsipe na oo, parang kanina pa siya napansin ng mga tao natin, pero parang may nakaharang dito. Sinabi naman ng alagad na kamahalan bakit tayo kumukuha ng ganyang bata. Sinabihan naman siya ng ikatlong prinsipe na ano ang alam mo, tiyak na taglay niya ang minanang pamamaraan ng martial arts ng kanyang pamilya. Sinabi nito na ang Honghuang Qing Musil ay may kapangyarihang sirain ang mundo, bilang isang bargaining chip. Maaari kong makuha ang suporta ng pamilya ng aking ina, ang pamilyang Meng. Sa pagkakataong ito ay personal kang pumunta, siguraduhing ibigay ang Honghuang Qing Musil technique. Kumpiyansa namang sinabi ng alagad na makakaasa ang ikatlong prinsipe. Matapos ang mga pangyayari ay nalaman ni Sect Master na si Lu Hao ang tumulong upang matalo ang mga kalabang disciples. Kaya naman agad na nagpasalamat si Sect Master sa ating bida, at kanyang sinabi na magtatala siya ng isang mahusay na tagumpay para sa iyo, kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Agad naman na sinabi ni Lu Hao na isa lamang itong swerte. Inihayag naman ni Sect Master na ang engranding kompetisyon sa pagitan ng 6 na sekta ay nauwi sa ganito, na nakatakdang magwakas sa hindi pagkakasundo, bumalik ka na at magpahinga, maghanda sa pagbalik sa sekta bukas. Sinabihan din ni Lu Hao ang kanyang master na kailangan ding magpahinga ng kanyang master. Ngunit sinabi ng kanyang master na umalis na at mag-ingat sa daan. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na sina Lu Hao sa gitna ng bundok,
Masaya namang iminungkahi ni Panwei na nagmukhang astig tayo kanina nang magpakita tayo, sobrang inggit ng mga matatandang yun nung nakita nila tayo. Ngunit sa isip-isip naman ni Lu Hao na kahit na nagawa naming gawing kaligtasan ang panganib sa pagkakataong ito ay lubhang mapanganib, sa hinaharap, dapat nating bantayan ang mga taong ito. Naantala naman ang pag-iisip ni Lu Hao nang may bigla siyang naramdaman. Kaya naman sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na may isang nilalang malapit sa kanila. Agad na inatake ito ni Lu Hao upang lumabas ang nilalang at sa kanyang ginawa ay nagkaroon ng malakas na pagsabog. Bigla namang nagsalita ang nilalang sa gitna ng usok na hindi niya inaasahan na mapapansin ang kanyang aura ng isang cultivator na nasa antas ng Wangji Realm. Dagdag pa niya na ang gulo talaga ng mga yun kanina. Nang hihinayang akong pumatay ng talentadong katulad mo, paano kung sumali ka na lang sa aming lulan? Nang marinig ni Lu Hao ang sect ng lulan ay seryoso niyang sinabi na ang mga tao sa lulan na mga nanggugulo kanina. Nandito ka rin ba upang kunin si Gu Chen? Agad naman na sinabi ng nilalang na hindi ko naman siya huhulihin, basta kusa niyang ibigay ang mga pamamaraan, hindi ko siya pahihirapan. Nagulat naman si Gu Chen sa gustong kunin sa kanya ng nilalang, kaya naman magsasalita sana siya. Ngunit agad siyang pinatigil ng ating bida, kaya naman hinayaan niya na lamang ang kanyang kaibigan. Napangiti naman ang nilalang habang naglalabas ng kanyang aura. Ang nilalang na ito ay nasa antas na ng 4th stage ng DG Realms, na talaga namang napakalayo ng agwat nila ni Lu Hao. Nang makita din ito ni Panwei ay labis siyang nabahala dahil sa antas nito. Ngunit ang ating bida na may mga pasabog ay kalmadong sinabihan ang nilalang habang kanyang nilalabas ang espada, na sa wakas nagpadala ng isang disente. Agad din niya pinalayo ang dalawa. Agad siyang nagpakawala ng isang atake at kanyang sinabi na hayaan mong ipakita ko sa iyo ang lakas ng ekspertong ito sa ika-4 na yugto ng DG Realm. Nang makita ng nilalang ang pag-atake ni Lu Hao ay natatawa niyang sinabi na sayang ang iyong kasanayan. Agad din niyang pinakawala ng kanyang atake at habang nangyayari ang salpukan ay sinabi ng nilalang na hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kapangyarihan. Napansin naman ni Lu Hao na hindi niya kayang sabayan ang kaparehang atake. Kaya naman agad niyang inapakan ang sibat nito, upang makaiwas sa malakas na atake na agad niya namang napagtagumpayan na maiwasan. Ngunit dahil sa layo ng kanilang agwat ay mabilis na nakagawa ulit ng mabilis na atake ang nilalang. Ngunit mabilis namang nagagawa itong sabayan ni Lu Hao. Bahagya namang nag-alala ang dalawa na sabi pa nga ni Gu Chen na ang ika-5 yugto ng Wangji Realm laban sa ika-4 na yugto ng DG Realm ay masyadong malayo. Agad naman na lumayo si Lu Hao upang maghanda habang ang nilalang naman ay tumalon ng mataas at kanyang sinabihan ang ating bida, na labis ang pagpapahalaga sa iyong sarili, maglakas loob na harapin ako sa iyong 5th stage ng Wangji Realm. Dagdag pa niya habang papalapit na ang atake na bata magsanay sa susunod ng iyong buhay. Nag-alala naman si Gu Chen kaya't kanyang sinabi na hindi ito maganda, ang suntok na ito ay nagdadala ng lakas ng ika-6 na yugto ng DG Realm, baka magkaproblema si Lu Hao sa ataking ito. Ngunit bago pa man tumama ang atake ay agad na inactivate ni Lu Hao ang kanyang Triple Yao Guang Battle Chi Technique. At dahil dito ay lumabas ang malakas na aura at nilamon ang hangal sa hindi inaasahang atake. Halos lumuwa ang kanyang mata sa gulat dahil sa kanyang karanasan ay hindi magkakaroon ng ganoong kapangyarihan ang nasa antas ng Wangji Realm. Nasa isip-isip pa nga niya na malinaw na nasa ika-5 yugto lamang ng Wangji Realm, saan nagmula ang kapangyarihang ito. Sa lakas ng pinakawalang atake ng ating bida ay natangay pa ang dalawa habang ang hangal naman ay nilamon pa ng chi technique ng ating bida. Nang mawala ang atake ay makikitang nawalan na ng buhay ang hangal sa ganoong atake. Ikinagulat ng dalawa ang ginawa ni Lu Hao na sabi pa nga ni Gu Chen na ang expert na nasa antas ng DG Realm ay namatay lang ng ganon. Dagdag pa nga ni Panwei na ang Huangji Realm ay nagawang labanan ang DG Realm, talagang kamangha-mangha si Senior Brother Lu Hao. Habang si Lu Hao naman ay nasabi na lang niya na naisip ko na kakailanganin lang ng higit na pagsisikap, hindi ko inaasahan na kailangan kong gamitin ang Triple Yao Guang Battle Chi Technique. Ang pagitan sa realms ay malalim pa din. Dagdag pa niya na ngayon lang, naubos ko rin ang 30% ng mga Dizuan na bato mula sa mga relic. Kung kailangan kong gawin ito ng 1 o 2 beses pa, natatakot akong mawala ang Dizuan Stones. Ngayon marami na akong taong dapat protektahan, mahirap mag-isa,
parang oras na para magsimulang bumuo ng sarili kong pangkat. Kinabukasan galit na sinabi ni Master Ziyang na inatake ka na naman kagabi. Kahit na ipinakita ko na ang aking kapangyarihan. At may sapat na tapang Karen, mukhang masyado kang agresibo kamakailan, bibigyan kita ng self-defense para sa sarili mo. Tuwang-tuwa naman ang ating bida nang mahawakan niya ang Jade self-defense. Ipinaliwanag din ni Master Ziyang na ang Jade na ito ay may nakasulat na Fuji Sword Formation, buhayin ito sa panganib, at maaari nitong bitag ang kalaban at tulungan kang makatakas. Natuwa naman ang ating bida nang marinig niya ang nagagawa ng artifact. Kaya naman matindi na lamang ang kanyang pasasalamat sa kanyang master, ngunit sinabihan naman siya ni Master Ziyang na kung ano ang ginagawa mo. Nasa tayo yun, Kik. Hindi natin kailangan gawin ang permalidad. Kung gusto mo akong pasalamatan, kailangan mo akong bigyan ng pera. Bahagya namang nahiya si Lu Hao dahil nakalimutan niyang mukhang pera ang kanyang master. Sinabi naman na ni Master Ziyang na malapit na tayo sa sekta, maghanda at bumalik sa tayo yun, Kik. Sa isip-isip naman ni Lu Hao habang kanyang pinagmamasdan ang kanyang master na ang master at senior brother, ay talagang mababait sa akin. Talagang hindi ako nagkamali na pinili ko ang Taiyun Kik. Makalipas pa ang ilang sandali ay nakabalik na si Lu Hao sa Taiyun Peak at kausap niya ang kanyang senior brother. Nagulat naman si Mu Feifan sa gustong gawin ng ating bida, nasabi pa nga niya na gusto mong bumuo ng sarili mong pangkat. Kinumpirma naman ito ni Lu Hao na oo, dahil marami na siyang naging kalaban ngayon, kaya hindi na sapat ang nag-iisa, kaya gusto kong humingi ng payo sa iyo, senior brother. Tinanong naman ni Mu Feifan ang ating bida na kung ano ang payo na gusto ng ating bida. Mahigit 10 taon na akong nakakulong sa Taiyun Kik. Ngunit maaari akong magrekomenda ng ilang tao sa iyo, halimbawa na lang, sina Jian at Sister Yung, na sinabi ko dati sa iyo. Nagulat naman si Lu Hao sa sinabi ni Mu Feifan kaya naman gusto niya itong linawin kung talaga bang mapagkakatiwalaan ang dalawa. Iginiit naman ni Mu Feifan na mayroon lamang hindi pagkakaunawaan sa pagitan niyo, pero ginagarantiya ko, mabubuting tao sila at tiyak na tutulong sa iyo. Nang marinig ni Lu Hao ang sinabi ng kanyang senior ay agad na siyang tumayo at kanyang sinabihan si Mu Feifan na magpahinga na muna ang senior brother, at kailangan ko munang umalis. Habang nasa labas si Lu Hao ay naisip niya na bagaman hindi kami magkasundo, tiniyak naman sila ni senior brother, siguro nga'y hindi sila masamang tao. Ngunit kailangan ko pa din ito makita. Makalipas ang 1 buwan, ay nakarating na si Lu Hao sa labas ng 6 na sekta. Sa residence ni Dogujian. Ngunit nagtataka si Lu Hao na kung ano ang nangyayari, at kung bakit ang lugar ay bumagsak na. Hindi kaya't umalis na sila. Ngunit napalingon naman si Lu Hao nang marinig niya ang ingay sa hindi kalayuan. Dito nga ay makikitang hinahabol ang dalawa ng mga taga-Poison Sect. Ngunit dahil sa bilis nito ay hindi na nakalayo ang dalawa, tuwang-tuwa na sinabi ng hangal na kay Jian na ibigay na sa kanya ang kanyang sister. Mariin namang sinabi ni Jian na pag hinawakan mo ang aking big sister, papatayin kita. Sarkastiko namang sinabi ng hangal na hahawakan ko na ito at ano naman ang magagawa mo tungkol dito. Ang hangal na ito ay nasa antas na ng 8 Zinchi Realm. Bigla namang nagsalita ang ating bida na kung sino ang mga hangal, napatigil naman ang magkabilang panig sa pagdating ni Lu Hao. Dagdag pa nga ni Lu Hao na sino sila para habulin ang mga mahihinang ito. Galit ding sinabihan ni Lu Hao si Dogujian na talagang nagiging malala ka na. Nakilala naman ni Jian ang ating bida. Ngunit sa isip-isip naman ng hangal ay kinakabahan na ito na sabi pa nga niya na pinatay niya lahat ng nasasakupan ko sa isang iglap sino siya. Kaya naman kanyang tinanong ang ating bida kung sino ito, dagdag pa niya na ang lakas ng loob mong tutulan ng Tiando Sect. Hinihiling mob ang mamatay na, bahagya namang naiinis na si Lu Hao dahil puro na lang Tiando Sect. Kaya naman kanya na itong inatake at habang nangyayari ito ay sinabihan niya ang hangal na kung bakit ang Tiando Sect ay laging gumagawa ng karumaldomol kung saan-saan. Sa isang iglap ay bumagsak ang hangal na wala man lang nagawa sa ating bida. Tinanong naman ni Lu Hao si Dogujian na kung bakit sila hinahabol ng mga ito na nasa antas lang ng Zinchi Realms. Napabuntong hininga naman si Jian at kanyang sinabi na mahabang kwento ito. Mas mabuting bumalik na muna sila at sa kanya sasabihin ang lahat. Ilang sandali pa ay nakabalik na sina Dogujian kasama ang ating bida.
Na dito nga sa loob ng bahay ay agad na ginamit ni Lu Hao ang kanyang abilidad na kung tawagin ay Taiyun 3 Transformations. Makalipas pa ang ilang sandali ay natapos na si Lu Hao na suriin ang katawan ni Sister Shin, kaya naman agad na tinanong ni Jian kung ano na ang kalagayan ng kanyang big sister. Napabuntong hininga naman si Lu Hao at kanyang sinabi na hindi maganda, dahil ang kanyang Taiyun transformation ay hindi mahanap ang pinagmulan ng kanyang kondisyon. Bigla namang nanghina si Jian at kanyang sinabi na tila ang tanging paraan upang pagalingin ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay ang pagkuha ng Taiyin Heart Sutra. Bahagya namang nabigla si Lu Hao sa sinabi ni Jian na Taiyin Heart Sutra. Kaya naman kanyang tinanong si Jian na kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanila. Agad naman na sinabi ni Jian na mahabang kwento ito. Ipinaliwanag niya na pagkatapos matalo sa iyo noong araw na iyon, labis na naapektuhan ang big sister. Mula noon, siya ay nagsasanay ng gusto araw-araw, sinusubukang gisingin ang kapangyarihan ng Vermilion Bird Bloodline. Sa kasamaang palad, kahit anong pilit niya, hindi niya mailabas ang kapangyarihan ng Vermilion Bird Bloodline, kaya nagpunta siya para alamin ang dahilan. Natuklasan niya na upang mailabas ito, kailangan niya ang kaukulang pamamaraan. Maya-maya, narinig namin na ang White Jade Tomb na itinayo ng Dan Sian Sect matagal na ang nakalipas ay naiwan ang teknik. Kaya pumunta kami ni Big Sister sa White Jade Tomb para hanapin yung teknik na yon. Sa hindi inaasahan, pagpasok namin sa loob, inatake kami ng mga bangkay na espirito. Ang aming mga pag-atake ay ganap na hindi epektibo laban sa kanila, at kailangan naming tumakas. Sa sandaling iyon, isang lamig ang nagmula sa kaloob-looban ng libingan at tinamaan ang aking kapatid na babae. Naramdaman niya agad na parang nahulog siya sa isang bodega ng yelo, sa sobrang sakit. Kinailangan kong ipagsapalaran ang buhay ko para mailabas siya kaagad. Pagkatapos naman nun, na-encounter niya ang iyong mga bastos na taga-Tiandu sect na nagnanasa sa kapatid ko. Masyado akong mahina para lumaban, kaya kinailangan kong buhatin ang kapatid ko at tumakbo. Pero bago siya nahimite sabi ng ate ko, ang lamig na tinamaan sa kanya ay marahil ang matinding lamig na pamamaraan na Taiyin Heart Sutra ng Dan Sian Sect. Napakakakaiba daw ng mga pinsalang dulot ng Taiyin Heart Sutra, kapag nakapasok na ang sipon sa katawan, hindi na ito matukoy, na ginagawang imposibleng gamutin. Tanging isang tao na nag-cultivate ng Taiyin Heart Sutra ang makakapagpawalang bisa nito. Kaya naman Hao-Lu, kailangan ko ang Taiyin Heart Sutra upang iligtas ang buhay ng aking kapatid. Nakikiusap akong samahan mo akong magtungo ulit sa libingan. Seryoso naman sinabi ni Lu Hao na parang napakakaduda-duda ng sinabi mo, mas mabuting hindi na isa pang bitag ang itinakda mo para sa akin. Agad naman na humingi ng tawad si Jian na ang nangyari noon ay kasalanan talaga namin, kung galit ka pa, maaari kang magkaroon ng Taiyin Heart Sutra upang linangin ito pagkatapos natin itong makuha. Kailangan ko lang ng taong nakakaalam ng Taiyin Heart Sutra para iligtas ang kapatid ko. Pagkatapos nito, maaari mong gawin ang anumang gusto mo sa amin. Dahil sa sinabi ni Jian ay pumayag na ang ating bida at magtiwala pa ng isa pang pagkakataon, ngunit sa totoo lang ay plano din naman niyang kunin ang dalawa. Sinabi din ng ating bida na kalimutan ang patungkol sa iyong mga buhay. Nagulat naman si Jian sa sinabi ni Hao-Lu. Inihayag ni Hao-Lu na kailangan pa ng kapatid mo ng mag-aalaga sa kanya. May kailangan pa ako sa inyo na gawin niyo kapag gumaling na ang iyong kapatid. Agad na hinawakan ni Jian ang kamay ni Hao-Lu, at kanyang pinasalamatan ang ating bida ng may masayang ngiti. Makalipas ang 3 araw sa White Jade Tomb, ay nandito na sila Lu Hao sa loob. Agad niyang inatake ang mga bangkay na espiritu gamit ang kanyang abilidad na Burn the Heavens. Ngunit ang atakeng ito ay walang silbi sa mga bangkay na espiritu at lalo pang naging mas agresibo. Nasabi na lang ni Jian na kahit ang sinaunang apoy ng Vermilion Birds ay walang epekto. Nagsalita naman si Fairy Master, at kanyang sinabihan si Lu Hao na bata, ito ay mga bangkay na espiritu. Ang mga diskarte sa militar ay hindi gumagana sa kanila, gamitin ang iyong mental na lakas sa pag-atake. Naging seryoso naman si Lu Hao at kanyang sinabi na kung ganun ang kaso ay kailangan ko itong subukan. Agad na ginamit ni Lu Hao ang kanyang abilidad na mental attack at dahil dito ay namuo ang isang malaking dragon na gawa sa spiritual na kapangyarihan. At agad din niya itong pinakawalan patungo sa mga bangkay na espiritu.
Nang makita ni Jian ang atake ni Lu Hao ay nasabi na lang niya sa kanyang sarili na isang hugis dragon na gawa sa spiritual na kapangyarihan. At ang ganitong antas ay may kukumpara na sa ikatlong yugto ng Alchemy Master. Paanong nagkaroon si Hao Lu ng ganitong kapangyarihan? Matapos ang malakas na atake ay napabuntong hininga na lamang si Lu Hao at kanyang nasabi na talagang gumana ito, si Fairy Master ay talagang malawak ang kaalaman pagdating sa mga pamamaraan. Matapos din ang maikling pag-iisip ay kanyang nang sinabihan si Jian na magpatuloy na sila, na agad naman itong sinang-ayunan ni Jian ngunit hindi pa din mawala sa kanyang ang pagkamangha sa ating bida. Kaya naman malaking tanong sa kanya na kung sino ba talaga si Lu Hao. Makalipas pa ang ilang sandali ay nakarating na sila na kung saan ang kanilang destinasyon. Makikita naman dito ang naglalakihang mga haligi at lawak ng loob. Sinabi din dito ni Jian na ang malamig na aurang ito, siguradong dito nanggaling ang atake ni Elder Sister. Kaya naman kailangan nating mag-ingat sa pagkakataong ito. Nang may bigla namang nagsalita habang tumatawa na pagkaraan ng 1,000 taon, sa wakas ay nabasag na ng isang tao ang aking hanay ng mga espiritu ng bangkay. Hindi ko inaasahan na ito pa rin ang pinakamataas na kalidad na hugis dragon na espiritual na kapangyarihan, talagang pinapaboran ako ng langit. Seryoso namang pinagmamasdan ng ating bida ang nilalang habang kanyang kinukuha ang kanyang espada na sabi pa nga niya na ano na naman ba ang isang ito, isang espiritual na katawan ng pangunawa. Nabahala naman si Jian sa kanilang sitwasyon at kaniading sinabi na hindi ito maganda, dahil nabanggit ito sa kanya ng kanyang sister na sa kanyang pagsisiyasat, malamang ito ang maalamat na Grand Elder ng Danxian Sect, hindi lamang siya makapangyarihan, ngunit mataas din ang kanyang kahusayan sa alchemy. Dagdag pa niya na ang lilang banal na cauldron na kinuha mo mula sa mga guho noong nakaraan ay ang kanyang nilikha. Nang marinig naman ng nilalang ang sinabi ni Jian ay natutuwa niyang sinabi kay Lu Hao, na sayo din pala ang aking lilang banal na cauldron, iyan ay mahusay. Matapos niyang sabihan si Lu Hao ay kanya nang inutusan ang kanyang mga alagad na aliwing mabuti ang 2 bisitang ito para sa kanya. Mabilis naman na sumugod ang mga spirit corps habang ang ating bida naman ay nakahanda na sa mga maaring mangyari, habang si Jian naman ay nasabi na lang niya na isa itong puppetry technique. Hindi ko akalain na ang isang tao mula sa sektang Danxian ay magsasanay ng ganoong masamang pamamaraan. Ngunit ang ating bida na walang pakialam ay mabilis na nagpakawala ng kanyang atake dahilan upang mabura ang mga spirit corps na patungo sa kanila. At nang makita naman ito ng nilalang ay kanyang sinabi nito sa kasaysayan na ang mga may bloodline ng Divine Dragon ay maaaring makipaglaban sa kalaban ng mas mataas na antas. At patunay ito ng mga pangyayari ngayon. Kaya naman sabik na sabik ang nilalang na makuha ang katawan ng ating bida. Mabilis siyang sumugod sa pagnanais na makuha ang katawan ni Lu Hao habang kanyang sinabi na habang tumatagal ay nagugustuhan niya ang ating bida. Agad naman na nagpakawala ng atake si Lu Hao upang salubungin ang nilalang ngunit hindi naman umiwas ang nilalang dahil alam niyang walang silbi sa kanya ang atakeng ito. Ikinagulat naman ni Lu Hao ang biglang pagsulpot sa kanyang harapan ng nilalang, nakangitiling sinabi ng nilalang na paano siya mapipigilan ng ganitong mahinang taktika. Agad din na umatake ang nilalang at sa kabutihang palad ay naharang niya ito ng kanyang espada at ng kanyang banal na kapangyarihan. At sa tagpong ito ay nagkaroon ng malakas na impact ng kani-kanilang mga enerhiya. Natangay naman si Jian sa lakas ng impact at nag-aalala niyang sinabi na kahit nagtataglay ang ating bida sa kasalukuyang estado ng espiritual na pangunawa, siya pa rin ay nagtataglay lang ng lakas ng Chanji Realm. At kung lalabanan niya ito ng ganito ay isa lamang ang kalalabasan nito. Narinig naman ng nilalang ang sinabi ni Jian kaya naman sinabi niya na hindi niya hahayaan na mamatay ang ating bida. Dahil kailangan niya ang katawan ng ating bida para sa kanyang muling pagsilang. Nang marinig naman ni Lu Hao ang sinabi ng nilalang ay nasabi na lang niya sa kanyang sarili na hindi ito maganda, gusto niyang angkinan ang aking katawan. Ngunit nagulat naman ang nilalang nang maramdaman niya ang kapangyarihan ng immortal na nasa katawan ng ating bida. Nagsalita naman si Fairy Master na gusto mong kunin ang katawan niya, kailangan mo munang magtanong sa akin. Walang kahirap-hirap na pinatalsik ni Fairy Master ang nilalang gamit ang kanyang nakakatakot na aura. Sa lakas ng atake ay tumilapon ng malayo ang nilalang. At hindi siya makapaniwala na may ganitong kapangyarihan ng batang kalaban niya. Ngunit dahil sa alam niyang hindi ito galing kay Lu Hao, ay sinabi niya na kung sino ang nilalang na umatake sa kanya,
at naglakas loob na sirain ang kanyang magandang kapalaran. Sa kabilang banda naman ay tinanong ni Lu Hao ang Fairy Master, na kung iniligtas ba siya nito. Agad naman na sumagot si Fairy Master na dahil nangako siyang paprotektahan niya ito, natural lamang natupere niya ang kanyang mga sinabi. Dagdag pa ni Fairy Master na bihirang makatagpo ng isang disenteng eksperto sa ganitong pagkakataon, subukan natin ito gamit itong Julie Sword. Ngunit naalala naman ni Lu Hao ang sinabi ni Fairy Master na hindi pa niya kaya ang kapangyarihan ng Divine Sword. Kaya naman nag-aalangan siya na gamitin ito. Ngunit sinabihan naman siya ni Fairy Master na huwag nang mag-alala dahil ang sitwasyon ay kailangan, tutulungan kitang gumawa ng isang atake gamit ang espadang ito. Kaya naman magiging maayos lang ito. Dahil sa sinabi ni Fairy Master ay nawala na ang kanyang pag-alala, kaya naman sinabi niya na ngayon, susubukan ko ang kapangyarihan nitong sinaunang banal na espada. Nang makita naman ni Jian ang hawak na espada ni Lu Hao ay nasabi na lang niya na kung ano ito. Nakilala naman ng nilalang ang hawak na espada ni Lu Hao kaya naman kanya itong ikinagulat na sabi pa nga niya na ito ang sinaunang banal na espada ang Julie Sword. Dagdag pa niya na paano ito nangyari dahil ang Julie Sword ay matagal nang nawala bago pa man ako namatay. Agad siyang tumakbo habang kanyang sinabi sa kanyang sarili na paanong naging ganito ang sitwasyon sa kamay ng batang ito. Hindi ito maari hindi ko kayang harapin ang espadang iyon. Kailangan kong tumakas ngayon. Habang hinahanda ang espada ni Lu Hao ay nasabi na lang niya na sa nakikita niyang takot na takot, tiyak na napakalakas ng Julie Sword. Matapos ang maikling paghahanda sa tulong ni Fairy Master ay agad na nilang pinakawalan ang atake gamit ang makasaysayang espada. Napasigaw na lamang ang nilalang nang maramdaman niya ang malakas na atake. Nagkaroon ng malakas na pagsabog na nagpagyanig sa loob ng libingan. At sa lakas nito ay nagawa pa nitong mawasak ang lugar. Nang mawala ang malakas na pagsabog ay makikita ang pagkawasak ng lugar, habang si Lu Hao naman ay hindi makapaniwala sa lakas ng kapangyarihan ng Julie Sword. Habang natulala pa ang ating bida ay nagpaalam na si Fairy Master na babalik na siya sa salamin. Napansin naman ni Lu Hao ang kabaong na yelo kaya naman sinabihan niya si Jian na ang Taiyin Heart Sutra ay dapat nasa kanyang kabaong na yelo, tingnan natin ito. Agad naman na sinang-ayunan ni Jian ang sinabi ni Lu Hao. Nang kanilang buksan ang kabaong ay bumungad ang isang bangkay kasama ang pamamaraan ng Taiyin Heart Sutra. Nang kanila itong makuha ay sinabi na ni Lu Hao kay Jian na kailangan na nilang bumalik ng mabilis. Natuwa naman si Jian at kanyang sinabi na sa wakas ang kanyang sister ay maliligtas na, kaya naman matindi na lamang ang pasasalamat ni Jian sa ating bida. Nang makabalik sila ay agad na pinag-aralan ni Lu Hao ang pamamaraan ng Taiyin Heart Sutra sa loob ng kanyang espasyo ng salamin. Makalipas pa ang ilang sandali ay natapos na ang ating bida sa kanyang pagko-cultivate, at kanyang sinabi na sa wakas ay nagtagumpay siya sa pagbubukas ng Taiyin Martial Vein ngayon ang Taiyin Heart Sutra ay maaaring matagumpay na linangin. Dagdag pa niya na hindi niya inaasahan na ang Taiyin Martial Vein ay magpapalakas din ng lakas niya sa Wangji Realm. At napakagandang sorpresa, maaari ko nang ma-detoxify si Xiyin ngayon. Makalipas ang 5 araw sa Yiyu Tower, ay sinimulan na ni Lu Hao na pagalingin si Xiyin habang si Jian naman ay umaasang magiging matagumpay ang ginagawa ni Lu Hao. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay natapos na si Lu Hao at kanyang sinabi na nagawa niya ng alisin ang nagkalat na enerhiya sa kanyang katawan, kaya naman wala na siya sa panganib. Gayunpaman, mahina pa rin ang sigla, bigyan siya ng second-grade Qi condensation pill pagkagising niya. Natutuwa namang nagpasalamat si Jian sa nagawang malaking tulong ng ating bida. Kaya naman seryoso niyang sinabi kay Lu Hao na iniligtas mo ang buhay ng aking nakatatandang kapatid na babae, ano ang kahilingan mo noong panahong iyon? Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Ngunit sinabihan naman siya ni Lu Hao na para maisakatuparan ang kahilingang ito ay nakadepende ito kay Xiyin. Pag-uusapan natin ito sa sandaling magising na siya. Nagtataka naman si Jian sa sinabi ni Lu Hao, na nakadepende ito sa kanyang nakatatandang kapatid. Makalipas ang ilang mga sandali ay sumapit na ang gabi at nagising na din si Xiyin at sa puntong ito ay sinabi na ni Lu Hao ang kanyang nais. Kaya naman nang marinig ito ni Jian ay natatawa niyang sinabi na inaamin ko na malakas ka, ngunit ang pagsisimula ng isang sekta ay medyo isang ligaw na ideya. Sinabihan naman siya ni Xiyin na huwag kang bastos Jian.
Matapos niyang pagsabihan si Jian ay kanya nang hinarap si Lu Hao ng seryoso na bakit bigla kang nagkaroon ng idea na magtayo ng sarili mong faction. Ipinaliwanag naman ni Lu Hao na dahil marami na akong kaaway ngayon, gaano man kalakas ang isang individual, mahihigit pa rin sila sa bilang, tsaka, kailangan kong protektahan ang mga kasama ko. Nagbigay naman ng pahayag si Shein na hindi ko ibig sabihin na Sir On ka, ngunit ang iyong ideya ay maaaring masyadong walang muwang. Sa sinabi ni Shein ay agad na nagtanong ang ating bida na kung anong ibig sabihin ni Shein. Ipinaliwanag naman ni Shein na ang unang kahirapan sa paglikha ng isang faction ay ang mga tao. Sikat man itong dakilang kapangyarihan o maliit na rogue faction, lahat sila ay kailangang mag-recruit ng mga talentado. Sa kasalukuyan, hindi ka isang nangungunang eksperto o mula sa isang prestihiyosong pamilya, paano mo maaakit ang iba na sumama sa iyo? Bukod pa rito, ang pagtatatag ng faction ay nangangailangan ng mga mapagkukunan at teritoryo, mula sa anumang pananaw, ang iyong kasalukuyang mga kondisyon ay hindi sapat na mature. Ngunit mayroon akong isang simple at direktang paraan na kunin ang faction ng ibang tao. Nagulat naman si Lu Hao sa sinabi ni Shein kaya naman kanyang sinabi na kung tama ba ang kanyang narinig. Dito na muna matatapos ang ating episode, at kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell, at nang sa ganun ay updated ka sa pag-upload natin everyday. Maraming salamat mga Emperor!